Hi guys, mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon. At syempre shoutout po sa lahat naman nagmamahal dito sa Kalingap. Always remember, one Kalingap, one family. Di ko makakayang limutin ka. At eto na nga guys, talaga namang grabe at napabilib na naman ako. Another 100k views para kay Papa Jom sa kanyang charity vlog. O, di ba guys? No, charity vlog yan ha, hindi yan na love team, no? At talagang natutuwa ako dahil talagang sobra to guys, no? Umabot to ng 100k. At talagang syempre I would like to congratulate, no, Papa Joms, no? Kasi talagang para sa akin achievement to guys, no? Napaka-achievement to kay Papa Joms, no? At nakakatuwa lang, no, na talagang si Papa Joms ay talagang napaka-successful na siya as a ako para saan to guys ha? Para sa akin, isa siya sa mga successful na charity vlogger dito sa Kalingap. No, at ito nga, hindi ko napapatagalin guys, no. At kita nyo naman guys, oh, look. Ang itong kanyang si tatay ang pumatay sa nanay ko. Ito po'y nakakuha to na mahigit 100k right now. No, parang kaka-upload na ito ng isang araw, no. Ngayon, umaabot na siya ng 104, mahigit 104k views. Grabe. At panoorin nyo guys at supportahan po natin siyempre si Papa Joms. No, at syempre, nakakatuwa lang at subukan po natin guys na i-react po, no? Subukan po natin i-react itong content ni Papa Joms, no? As syempre as support kay Papa Joms, supportahan po natin yung mga upload ni Papa Joms sa lahat naman nagmamarathon sa Jomcar. Syempre, shoutout po sa lahat naman nagmamahal dito sa Jomcar. Shoutout po syempre, no, baka nakalimutan ko. Shoutout muna natin guys ang man ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang at syempre, no, ang ina at co-founder ng Kalingap na si Ate Edna Vlogs. At the same time, ang direktor na nagpapabayar sa Kalingap. Syempre, nag-iisa ang Kalingap. Yon. So anyway, no, at pakinggan muna natin, no. Ito guys, napaka-interesting nito. Actually, nakita ko tong video ito, napaka-interesting. Dito nasabi niya kung ang tanong dito kasi, ito po ay kay Olives TV, no. At nakita ko tong video to sa Facebook, no. Upload to ni Kalingap Reels, no. Na-upload niya to. Shoutout kay Kalingap Reels, no. Ito, no, maganda po itong mapanood. So, bago tayo pumunta dun sa pinaka-video ni Papa Joms, dun sa charity vlog niya, supportan natin to guys, ha. At paki-marathon na din po. No, bago tayo pumunta, ang ganda pa ng sagot ni Papa Joms, no. Napahanga ako dito sa sagot ni Papa Joms. Ito yung tanong ni Kuya Olive sa kanya na, what if kung walang Kalingap? No, si Papa Joms ngayon? Kumbaga kung hindi siya na-discover, hindi siya nagkalingap, no, at hindi na-discover siya bilang isang leading man, no, dito sa Jomcar, ano yung kalagayan ni Papa Joms? At pakinggan natin to guys at panoorin at syempre, samahan niyo guys na i-react tong video na to at let's play natin. Walang sounds guys, na siya po. Vlogger ngayon, ano ka sana ngayon? Paano ba? Siguro kuya pumasok ulit ako sa pagiging ahente ng sasakyan. Ahente? So, yun kasi yung last ko po eh. Yun yung last job ko before magkaroon ng pandemic and before ako magkalinga. So, yun kuya. Siguro ahente ako sa ngayon po. Ahente? Yung sasakyan? Ng sasakyan po. Anong brand ng sasakyan ka dyan? Hindi ko po alam. Siguro bumalik akong Toyota or Mitsubishi. Dati ka na bang nagtrabaho sa Toyota? Opo kuya. Yun yung Ahente pala siya ng sasakyan. Nakakatawa na Toyota pa. Okay Sa car industry po, nauna po akong pumasok sa Suzuki. Then sunod po sa Toyota. Then Mitsubishi. Yun po yung pinakalas kong work. Dito sa Mitsubishi. Maganda rin ang sahod dyan, di ba? Opo kuya, rin po siya. May allowance tapos commission base. So depende rin sa'yo kung ilan ang mag-sales. Oo. Kung madami kang mailabas na or mai-release na sasakyan. Yun po kuya. Commission din po. So yan po. Medyo minsan mahirap yung pagbenta ng sasakyan kasi million din yan eh. Million talagang presyo. So, kailangan talagang magaling kang mag-sales stock. Pero, siyempre, brand, naman yung isi-sales stock mo? Naman? Yung totoo naman po, kuya. Tsaka, naman yan. Yung
parang ano ng sasakyan mo, advantage, Advantage. So, Yung- i-compare mo sa iba, yung kagandahan. yung mga features niya. Ano? Pwede naman i-compare. Pwedeng i-compare, wag naman pong siraan. Parang ganun, Oo, wag lang ganun siya. siraan. I-compare lang. Oh, pwedeng ka Tama yun, ang ganda sinabi ni Papa Joms, no? Sabi niya, pwedeng i-compare, wag lang siraan. yung mga ano niya, pros and cons, mga features niya sa ibang anong advantage ng sasakyan mo sa ibang sasakyan. Although sasakyan naman halos parehas lang naman sila ng ng use. Tama. So, yun po. Kaya, tanongin lang kita, Jomar. Opo. Ano yung pinagkaiba ngayon dun sa dati mong trabaho? Oy, ganda. Sa ngayon, kasi, paano po ba? Dito kasi sa Kalingap Kuya, tawag niyan, andun yung yung pagtulong na, yung tipong, paano po ba? Parsan kasi nasa field lumalabas din kasi kami doon. Dito lumalabas din kami, pero kagandahan is magkakasama kami. Andun yung banding, tapos tulungan, paghanap, tsaka yung tipong tawag niyan. Yung balik din kasi sa iyo yung pakiramdam na nakapagbigay ka ng tulong or sa iba. Yun, hope. Ganda sagot niya, no? Kagandahan din naman sa ating kuya sa charity, sa kasama dito sa Kalingap. So, yun po. Actually, madami po kahit pa paano, yung oras din natin, Oo. Tama yun. kung kailangan, lalo na pag sa pamilya, na-adjust naman yung oras natin. Unlike pag sa trabaho, minsan kailangan talaga nating muna yung trabaho. Kumbaga, kung may biglaang emergency, di agad-agad makapaalam. Dito naman naman, very adjustable naman ang po dito. Ang oras natin. Kaya, no? So, napakaganda talaga ng ngayon kaysa doon sa dati. Opo po yan. Naman po. So, ayun ka, Jomar. Last question na lang, ha? Teka lang guys, bago natin ituloy yan, no? Kung masasabi ko, no, si Papa Joms talagang, napakasipag, industrious, At the same time, actually, very professional nga siya, guys, Isa yun sa mga humanga ako kay Papa Joms, no? As very professional siya, tsaka maayos siya, no? Actually, kumbaga sa itong Kalingap, parang rin sila, parang may empleyado rin sila, no? Parang may mga tulad niya, may mga Kalingap partners at mga leading man. So, para sa akin, no, very professional and disiplinado si Papa Joms. At nakita niyo, guys, no, kung hindi pala siya nakuha ng Kalingap, pala siya? Agent siya ng sasakyan, which is talagang totoo naman, very mahirap din, actually hindi po ganun kadali magbenta ng sasakyan kasi tama si Sir Olives doon na umaabot nga ng milyon, pero madali na lang yan pag mahusay kang magbenta. So depende sa sales yan, pero ako nakikita ko si Papa Joms ay napakasipag nito. At balita ko nga meron siyang business, guys, tama po ba? Meron siyang business, tapos pa siya, may vlog pa siya. So talagang alam niyo, napakaswerte ni Carla sa kanya, Mas galing pa siya sa maayos na pamilya. So, nakakatuwa si Papa Joms. Tuloy natin ito, guys. Last question na lang, ha? Sige po. Ayun, Kuya Jomar, ilang taon ba ikaw bago mag-settle? Kasi hindi ko, siguro ang hindi ko, Ilang taon ka na ngayon? Bata pa yan. basta pa lang pa ako. Nasa line of 2, 3. 3 na siya. Bata pa yan, Papa Joms. Ako 4 na ako. Bata ka pa. 30 pa lang po ako ngayon, kuya. So, mag-31 na ako next month. Oh, 31, bata Tapos, pa. Ilang taon magsisettle, hindi ko po kasi Ano, alam. Pero siguro mga taon mo 35. prospect? Mga 30? Siguro 35, 5 years. Oh, pwede. mga 35 siguro po yan. Para sa akin, very convenient din, no? Pero pwede naman. Kung 5 years, pwede po. Kasi, syempre, guys, bago lang din siya sa YouTube. Para sa akin, 5 years, I think okay. Kasi lalaki naman, alam niyo, guys, sa lalaki, walang problema kahit may edad. No, sa babae medyo mahirap lang, guys, Sa babae medyo mahirap, pero sa lalaki madali lang, no? Ang lalaki kahit may edad na, iba nga 60 na, 50. Nakakajowa pa. Diba, guys, Pero syempre ako agree ako doon, Papa Joms. Parang nagbigay siya ng time frame 5 years, no? 5 years from now. Para sana okay yun kasi medyo ayusin muna nila yung career nila dito sa social media. Then sila muna, paghandaan nila yung kanilang magiging pamilya, no? Magtayo na sila ng bahay, ganyan. So, yun yung maganda doon. So, tama ako pa sa akin, that's okay din, 5 years. At sabi ko nga sa inyo, guys, pag lalaki, okay lang. 35, bata pa yan, di ba?
Tuloy natin. Okay yun. Okay. Kasi, yun. Yung kuya ko si 35 din yung nag-ano. Oo. Tsaka mas magandang, parang iyan ko muna yung sarili ko. Maging stable Oo. muna yung ano ko. Tama yun. Yung job ko. Tama. Kasi, sa panahon kasi ngayon, ay hirap magkaroon ng ano, kahit isang anak nga lang, Sobra, kuya. sobra, Sobrang oo. hirap. Napakagastos ngayon, Papa Joms, ha? Yung anak ko, yung dalawang anak na maliit, no? Maliit ng dalawang anak. Parang nagpaparal ka ng college. Totoo lang, guys. So, yun daw. Ganun kamahal. So, stable ko muna yung ano, yung job ko ngayon. Agree ako dyan. Siguro magbi-business muna ako ng ano. Business. Ka magsisettle. Siguro, mga ganun ko, yeah. Though, di natin ano, baka pwedeng mapaaga, pwedeng Oy! late din ako. Ano. Gusto ko yung sagot ni Papa Joms, ha? No? Hindi siya naninigurado. Sabi niya, maaari mapaaga. Pwede rin syempre na medyo tumagal. Tama naman, di mo kasi hawak ang araw ng bukas, eh, no? Okay, Jomar, ano ba yung katangian na hinahanap mo Oy! sa isang babae? Lintik, yun ang Kung gusto sakali ko. ka ay mag-aasawa. Oh! Siyempre, andun yung mabait kuya. Oy! God-fearing. God-fearing, oh. Oriented. Lupit, ah. Marespeto sa kapwa. Yun ang gusto ko. Matulungin. Ma-respect sa kapwa. Tapos, yun po kuya. Ano pa po ba? Yun lang. Siguro ganun. Maunawain, siyempre. Maunawain. Maunawain. Dapat lang naunawain. Kasi sa trabaho mo, sa nature. sa trabaho natin, Oo. hindi lagi tayo nasa labas, tsaka iba't ibang tao yung makasalamuhan natin. So, maganda talaga yung pagiging maunawain sa ano, if ever na meron Supportive. tayong kapartner. Supportive, lalo. Oo, supportive. Sinong bigay mong example dyan sa supported na asawa? Si Ate Jackie. Di ba? Sabi niya ni Kalinga Pro baga na ipapasa. Si Papa Diyos natatawa eh. Alam na this. O, tuloy natin. Salamat siya kasi si Ate Jackie. Si Ma'am Jack, oh. Sobrang naintindihan yung ano. Yes, Opo. oo. Yun nga po, si Kalingap Jack. One of Supportive the yan. example na Oo. very supportive wife sa kanyang husband na si Kalingap Parab. And nakikita naman po natin yan. Kasi halos kahit minsan gabi na umuwi si Kalingap Parab. Eh, syempre diba dapat pag ano, dapat na uwi na. Pero hindi eh. Naiintindihan ni Kalingap Parab. Ay, naiintindihan ni Kalingap Jack yung trabaho ni Kalingap Parab. So, Tsaka hindi lang si Ma'am Jack, si Ate Edna Vlogs. Si Ate Edna napaka-supportive, no? Kasi sabi ni Kuya Bal, naalala ko noon, yung kalingap ang nag-isip niyan, si Ate Edna. Ano, asawa niya si Ate Edna. Kaya tingnan nyo ngayon, may kalingap tayo na pinagsama-samahan, di ba? At syempre si Ma'am Jack, nakilala ko din niya sa Singapore. Napakabait niyang guys, simple lang, no? Hindi siya, basta guys, humble yan mag-asawa niya si Kalingap Rab at si Ma'am Jack. At very supportive, nakikita mo lagi magkasama. Kasi magpunta yung dalawa, magkasama yung dalawa. Kaya that's a good role model dito sa Kalingap, si Ma'am Jack at si Kalingap Rab. Tuloy natin. yun, very good example dyan si Kalingap Jack. Marunong makiano sa mga tao, isa lang Baklang patay. tapos kapag marespeto. Hoy! Respeto. Kaya bro, maraming salamat ka. And good luck po sa career mo. And thank you so much. Lagi kayong So anyway guys, ano masasabi nyo dito sa interview ni Papa Joms? So sa tingin nyo guys, no? Sa tingin nyo ba guys, 5 years? Pwedeng mapaaga? Bahala kayo guys. Kung kayo lang tatanungin guys, gusto nyo ba, agree ba kayo na 5 years yung sagot ni Papa Joms? Para sa akin okay yun, no? That's ano na yun, para sa akin, no? Kasi lalaki naman siya. At the same time, tama, enjoy niya muna. At the same time, mag-invest. No? At maganda sinabi niya na gusto niya mag-business. So talagang makita mo si Papa Eds, hindi siya nag-iisip ng short term. Iba kasi, sabi nga nila, one day millionaire. Gasta ng gasta pag may pera. Pero si Papa Joms, ang tinitignan niya, business. Ibig sabihin, long term talagang gusto ni Papa Joms. At ganun siya katalino. No? At please comment down below sa mga, sa mga Jomcar fans kung ano masasabi nyo. Para sa akin, professional, matalino, at marunong mag-isip si Papa Joms. At marunong pumili ng asawa. At syempre, dalangin ko naman na talaga maging sila ni Carla, guys. Syempre, hindi natin hawak ang buhay ng sino man. Ang Diyos lang ang nakakaalam yan. Pero ang dalangin ko, maging sila. At ako, sabi ko nga, para sa akin, they very compatible sa isa't isa. Baby Carla at Papa Joms.
At para play natin ito guys, no, itong ang dalaga na tumatay ng magulang sa kanyang mga kapatid, si tatay ang pumatay sa nanay. Grabe. Bigyan reaction video to. At tingnan natin bakit to 100k views, no? At sana po i-marathon niyo po ito para paabutin ng 1 million. Di ba guys, ano? At play natin. Kasi, hindi. Kasi hindi naman siya nagsasalita. Basta niya lang sinabi sa amin na, wala na, patay na mama niyo. Ay, grabe. Yun lang. So, Tapos, Si Papa hindi mo, namin alam si Papa mo ang na nagsabi si sa'yo. Papa pala ang Ay! may gawa nun. ha? Papa mo yung may may gawa. Grabe yung guys, Patay ng mama mo. Mm-mm. Si Papa mo ang gumawa nun. Mm. Paano niya ginawa yun? Ay, anong sabi sa autopsy? Tindi. So yun nga po Lagi ba si Papa mo? Lasinggero ba? Ang daw po kasi nun, parang mag-inuman pa sila. Ay, nag-inom. Pumunta kasi, 1 week si Papang, ang kwento daw po kasi, 1 week si Papang hindi umuwi dito. Ah. Siyempre si Mama kailangan ng income kasi si Mama parang wala siyang pasok doon ng 2 weeks, ay Oo. 2 days ata. Okay. Oh, wawa naman. Tapos, siyempre kailangan ng income kasi may mga bata, lalo na, may nag-aaral pa. Tapos, pumunta si Mama, Tapos, ang sabi, daw po, nagwawala daw dun si Mama. Oo. Saan? Doon sa trabaho kasi Trabaho. parang, Nako po. bakit daw ayaw bigyan, ganyan. Oh. Siyempre, gano'n man po baga ang mga nanay. Lalo na kung ang tatay ay responsible. Oh, alam mo, maganda yung sinabi niya. Hindi mo masisisi ibang babae o ibang asawang babae na magwala. At tama sinabi ni ni itong batang to, no? Sabi niya, lalo na irresponsible. Sinabi niya, guys, ako naintindihan ko 'yon. Kung magwala man yung isang babae o isang nanay dun sa kanyang asawa, sa kanyang partner, naintindihan ko 'yon. Pero as much possible, wag natin idaan pa rin sa itang ulo, guys. No, yung magbibitay tayo ng, kumbaga magwawala ka. Tama ako, naintindihan ko yung minsan nagwawala tayo kasi sobrang galit natin. Kasi nga irresponsible. Pero but still, no, we need to should be tawag dito, guys, maging maingat, no, very cautious kasi mahirap pag nagkaroon ng altercation, nag-away kayo. Kasi minsan pag may away, altercation, parang minsan nagre-resort sa sa marahas na paraan. Kaya as much as possible, kahit inis tayo, let's try to control our emotions. Kahit gigil na gigil ka, gusto mo lamunin ng buhay. No, medyo control lang. Try natin. Responsible. Tapos pag biglang nagsalita daw po si Papa na, kung gusto mo magkapera, magtrabaho pa. Ay, lintek. Siyempre si Mama, na-trigger. Siguro Na-trigger, siya, kaya lalo siyang wala. May ganun kasi si Mama, na ugali. Tapos yun, ang pagka niya, parang pinalaylo siya ni Papa, gano'n. Pinuntahan ng konti. Oo. Tapos pinapasok doon. Tapos parang nag-inuman lang daw silang dalawa. Kasi may yung dalawa, mag-inuman. Ah. After lang nung So, nakainom sila. Naku, nahirap talaga pag ay nako guys. Okay lang naman uminom, wag lang talaga magpapakalasing. Baka lalasing yung dalawa, nag-away. Nako, Kaaway na yun, nag-iinom pa sila. Hindi po sila dalawa na mag-iinuman silang dalawa. Tapos parang inintay lang pala ni Papa na umuwi yung mga katrabaho nila. Tapos ang natira na lang ay yung witness, si tatay, si Mama, tapos si Papa. Tapos doon daw niya ginawa yung yung ginawa niya kay Mama. So, di ba intentionally? Kasi parang intentionally, di ba? Hindi ko naman po kasi masasabi. Siya may si Ali. Tama ba? May influensya rin kasi ng alak. Oo. Question po kasi sa akin. Kumbaga, ang mahirap kasi doon, lasing. Alam niyo guys, wala kang makukuha pag nagiinuman kayo. Mahirap. Mas maganda kami, no. Pag may mga pag mga ganyan sa Manalo, maganda maghiwalay kayo. Ay, mahirap yung nagiinuman pa kayo. Naniniwala ko hindi yung intentional. Nabigla yun. No, kasi lasing na eh. Minsan, palalo pag lasing na lasing ka, di ba? Ang hirap noon. Kung lasing ka lang, at kung, di ba po, pag lasing ka, hindi mo na masyadong kaya ang sarili mo. Paano mo pa makukuha Tama. ng isang tao. Matalino tong batang to. Matalino siya, guys. Pero iba-iba rin kasi depende. Meron kasing lasing na medyo mahina pag nakainom. May lasing din kasi na Tama na si Papa John.
malakas. Oo. Depende rin kasi sa tao. So yun, Agree ako dun kasi may tao talaga pag nalasing, natutulog na lang agad, tahimik lang. Meron naman pag nalasing, nagwawala, may tan ng ulo. Tama si Papa Diyos, agree ako dun. possible. Lasing si papa mo nung ginawa yun. Papa. Sino nakakita? Kasama po nila sa trabaho. Anong kwento nung kasama Grabe, nila ano? sa trabaho? Nung una, ayaw niya pong aminin Oo. na may ganong nangyari. Grabe, no? Kawawa. Nung una nga Ano po, ba? Binalibag siya? Binalibag? Binalibag, sinuntok, may pinukpok sa ulo. binalibag sinuntok. No. Tapos, Ilang Binalibag? beses daw po tumawa ang ulo ng sa, Ah. saan? sa semento. Oh! Kasi nakita ko po yung crime scene. Bago pumunta po kami doon, wala pa kami Grabe. kasamang pulis para magtanong. Ah, Kasi wala po talagang malinaw sa amin kung What? kung anong nangyari kay mama. Grabe to. kung gusto kailan namin ka pumunta malaman. doon, oo. 24 din po. Yung araw mismo na nalaman namin napatay na si mama. What? Pinunta niyo. Ang una po namin pinuntahan, provincial. Oh. Sabi namin, may dinala pong pasyente dito na pangalan ay Lucito. Sabi niya, ay meron. Ano, tapos 6:30 daw po dinala, namatay 7 Oh. ng umaga. Ng umaga. So bali, dinala siya umaga na, binugbog si mama, sabihin natin 8, natapos Oh. 11 or 10. Siyempre, tapos dadalhin mo umaga na, Ng gabi, oo. 6:30 na ng umaga. Ha? Oo. Naubusan na ng dugo. Dugo. Oh, ibig sabihin, buhay pa yun. Maaari yung mama mo, buhay pa. Late na siya dinala sa ospital. Kawawa naman, guys. Nawawa ko dun sa nanay. Ang tama pa ulo. Tapos sasabihin niya lang, ang sinabi niya sa amin nun na nabagok daw po sa Mampurog. Tapos iba-iba po kasi ang sabi niya sa amin eh. Nag-alibay pa si tinatanong papa mo. namin siya Oo. na nabagok sa Mampurog, sa trabaho, nadulas, ganyan. Tapos yun. Tapos yung katrabaho niya pang witness, parang pinagtatakpan pa siya nung una. Okay. Nung nagtatanong kami Oh. na, wala namang nangyaring ganyan dito. Grabe naman yun, ah. Nadulas lang siya dito. Loko, no? Tapos doon. Tapos, naman. pumunta kayo sa polis. Yung kapatid ko po, kasi may nag-text Okay. sa kanya na hindi namatay, hindi lang basta namatay si mama mo, ganyan. Okay. Wawa Pero na. andun ka ba nung nakita mo yung ano, saan Yung crime scene, nandun yung na crime po scene? ako. Ano, parang hindi pa... Kalat po ang dugo ni Kalat mama. pang dugo. Ah, so, napuntahan mo pa pala yung mismong ano. Opo. Dugo. Pati yung karton na pinaglapagan ni mama. Paano kasi pinaglapagan? Yung karton. Ay, siya. Ah. Nasa sahig lang yung karton. Yung Oh. sahig. Alam niyo po yung parang open court. Okay. Pero wala siyang yung ring. Ah. Ganun yung ano, Wawa naman. style nung crime scene. Kawawa. Sa kalat. Meron dun sa gilid. Okay. May mga Meron dugo. dun sa daan. Siya ngayon, asan si papa mo? Nasa may San Isidro po. PGMP San Isidro. Ah, nakakulong ngayon si papa mo. Ongoing pa ang hearing. Pero ano pa, nasa suldo siya ngayon? Okay. Anong reaction ni papa mo? Nung mawatin si papa, mama, walang Nabigla hindi ba lang. nag-sink in sa kanya na ginagawa niya yun? Hindi ba siya, Hindi ko po alam eh. Kasi hindi ko nakikita sa mata niyang nagsisiksi siya. so hindi, Oh, So, parang wala- grabe yun, ah. Alam mo, no, bata yan, no. Siya, anak siya, guys, ah. Kilala niya, magulang niya. Titignan niyo yung mata, wala daw, hindi niya nakikitang nagsisisi. Makakalungkot, guys, ano. Ano sabi nito, guys? Ang hirap, ano. Pero alam niyo, guys, si Papa Diyos, natutuwa ako. Ang galing magtanong. Papa Diyos, parang investigador. Ang galing niya, guys, no? At talagang, at matalino din si, si ate. Pasya lang, guys, di ko kilala siya. Ngayon ko lang napanood to. Nire-react lang po natin. Nakakatuwa, no? nagpagsisisi yung papa mo? Yun po yung Sige lang. yun yung nakakagalit kasi Iyak na siya. parang wala lang. Parang wala lang. Ginawa niya lang. Ganun. Grabe, ano? Parang hindi mo makikita sa sarili niya na. Wow. Na may, oo. Siya nga, naiyak siya, no? No, naiyak siya, mahal niya kasi. Tama siya, eh. Siguro nakita niya sa tatay niya, parang walang remorse o hindi man lang nagsisisi. Kasi kung may remorse ka, iiyak ka, eh. Kaya sabi mo nabigla, lasing kayo, nabigla ka, nasapak mo. Nung pagkasapak mo, tumama yung ulo sa sa sahig, namatay. Maano ka, eh. Masasaktan ka, eh. Kasi hindi mo naman sinasadya, eh. Pero based kay ate, dito sa sinasabi niya, hindi niya nakikita nag-remorse. O parang humingi ng tawa, nagsisisi. Awa niya,
Wawa niya. Parang wala lang. Parang Tama, Papa masaya pa ba Joms. siya na nangyari yun? Na hindi mo makikita sa sarili na nagsisisi siya sa ginawa niya. Tinatanggi niya pa kasi in-interview po siya eh. Tapos, Nakita ko sa mga interview niya na hindi daw niya yung ginawa. mm, Tapos lasing daw si mama nang pumunta doon. okay. Tapos gano'n na daw siya. Ang ano pa po nun, ang masakit lang nun, ang unang nakaalam ay yung dalawang bata. Yung kapatid. Imagine Oy, mo na lang po grabe. yung dalawang bata. Oo. May kita mo Oo. yung mama mo. Wawa. Nandun patay na. Wawa nga. Bunso? Yun naman. Yung Ilang taon yan? isang 11 tsaka isang 8. Wawa 11 naman. tas 8. Bata pa. Nakita niya mismo yung dalawa. Wawa naman. Anong reaction ng dalawang bata? Hindi, pag uwi po dito, sa kalap namin nalaman, patay na si mama. Wawa naman. Sa kanila din po namin nalaman, patay na si mama. Sa kanino? Dun Sa dalawang bata. kapatid mo. Tapos saka sinabi ni tita sa akin, patay na si mama. Na nakita daw nila si mama. Anong reaction ng dalawang kapatid mo? Ano daw, Sabi- tatanong daw sila yung sa kay papa. Kung, kasi nakausap ko yung nag-aayos nung, alam, yung, Naging balsa mo? na, tatanong daw. Iyak ba yung dalawang bata nung makita mo? Nanginginig po pagkakita ko. Mama nila yun eh. Iba pag Sinasa- nakita mo na mismo mama mo. Oo. Pag tatanong daw, Alam mo, Papa Jones, totoo yun. Mama mo yun eh. Tama yun. Tama. Nakita batang maliit ka. Wala kang inosente yung isip mo. Tapos makikita mo yung nanay mo nandun sa bingit na, sa kamatayan niya. Di ba? Sa dibdib. No? Pasensya lang, guys. Ang hirap pala, no? Grabe. sila sabi nila, baka daw pwede pang Mabuhay. iuwi sa bahay si mama at mabuhay. Oo. Kaya pa yun eh. Actually, kaya pa yun eh. Kung mababagok, guys. Actually, maputol ko lang po, may kaibigan ako dito sa Singapore. Bumaksak siya. Alam niyo guys, sa Singapore, siya, nabuhay pa nga siya ng nakapagsalita pa siya eh. Buhay siya guys, pasensya na po. Kasi ilang oras ang nakalipas hanggang tanghali. Nangyari ng umaga, tanghali, medyo buhay pa siya nung guys, buhay siya. Tapos medyo nakakausap pa siya. Kaya lang hindi na siya pagbabaga parang susukan na siya. After nun, in-advise siya ng kaibigan na nung kasama niya sa bahay, nadalhin sa ospital. Pagdating sa Singapore, dito sa ospital, hindi na hinintay yung hindi na hinintay yung kamag-anak. Ultimano, binuksan siya agad kasi meron nang nabubuong dugo sa ulo. No, yun yung dugo na yun dapat yun matanggal. So ako naniniwala ko maaaring buhay yung nanay ni ate. Maaaring buhay pa yun kaya lang hindi siya nadala sa ospital. Ito guys, opinion ko lang po. At yung kaibigan ko na yun, nabuhay yung guys. Binuksan yung ulo niya. Di ba, minsan ewan ko lang mag-comment. Pero dito sa Singapore guys, ganun kabilis. No, hindi na sila maghihintay ng waiver. Although papipirmahan pa rin nila, pero pag alam nilang nasa talagang kailangan ng biyakin yung bibiyakin nila yung guys. Yun, awa ng Panginoon yung kaibigan ko, na save, buhay siya. Yun nga lang, meron ng bakal yung niya. Ganun po. Tuloy natin. Parang ang hirap naman sagutin nun. Kasi for sure, di pa nila. Hindi, po, Wawa. na lang ako kasi, syempre, Wawa naman. kaya yung kapatid kong bunso, kapag Sobra to? umaalis ba ako, panay na siya tawag. Sobra? Hindi pa ako tawag. Isang oras na wala dito sa bahay. Tawag na siya sa akin ng tawag. Nagtatanong kung anong oras uuwi. Kasi siguro, natatakot siya baka hindi na naman siya uwian. Kasi yun yung nangyari. Na baka, Isang araw. Nagtatanong sa iyo. tatanong yun palagi, ate anong oras ko uuwi? Kasi natatakot siya siguro na baka hindi ko na siya Balikan. Dito. mauwian, ganyan. Na baka maulit-ulit yung nangyari. Kay Wawa. mama mo. Sa ngayon, Nagka-trauma yung bata, natatakot, ibig sabihin trauma yun, no? Ganun yung guys, pag yung natatakot na siya, trauma yun. Dapat nga mapatingin yun guys sa sa espesyalista. Okay, sa mga psychologist kasi kawawa yung bata nakaranas ng dapat yun na nate-therapy yung guys. Hirap yun. dito sa bahay nyo,
Ilan kayo dito? Ano po kami, 5 kami magkakapatid. 5? Yung kapatid kong lalaki, yung sunod sa akin, hirap. 5? Lalaki, nagtatrabaho. Saan? Sa SM naman po. Sa SM. Dito lang din naman sa Daet. Pero dito din naman nauwi. Bihira. Bihira lang din. Kasi So, nag-work siya. madalas kami pong 4. Kayong 4. Matalino siya guys, natutuwa ako sa batang to. Yung pangatlo, pang-4, pang-5. Yung andito. Wala kang kasamang matanda. Wala. As in, wala. Wala na po si Mao, wala na din po si Papa. Paano ang pagkain mo? Yung sa insurance po ni Mama. Tapos, ako po kasi, as in, sobrang, nung nawalan ako ng trabaho, nahihirapan na akong maghanap ng trabaho. Nagtatrabaho. So, ang nagiging source of income namin yun, yung ni Mama, na pampagawa ng bahay. Yun, pampagawa talaga yun ng bahay. Kaso lang, so, kailangan. Kasi itong pangatlo naman, graduating po. Okay. Yung senior high school, magka-college. So, kailangan din ng suporta din. Yung dalawa, elementary pa lang. Elementary po. Hindi ko na rin po alam kung magkano ang nabawas doon kasi syempre may kailangan rin po dito sa bahay. Lalo't may mga bayaran doon ka dito kinukuha yung electric bill. Grabe. Tutubig. Papa Joms, deserve nito na Papa Joms, alam mo, deserve nito na tulungan talaga. Kakatuwa, no? At natutuwa kay Papa Joms, no? Galing mag-interview, eh. Palong-palo, eh. Tapos yung pagkain po, mga ba. Lalo na ang estudyante ko ay may OJT. Oo. Oo. So, sa ngayon, Crystal, ikaw yung pinakang tumatayong Magulang. parents Oo. ng Ayun, si Crystal. Crystal pala pangalan niya. mga bata, yung mga kapatid mo. May mga times ba na umiyak pa rin yung mga kapatid mo hanggang ngayon? Sa akin pa hindi. Sa akin, hindi Oo. na. Parang tanggap na nila. Mhm. Hindi ko alam kung tanggap na nila. Pero minsan, nakikita ko yung kapatid ko na pang-4. Madalas yung pinapatugtog yung mga favorite song ni Mama. So, Oo. ibig sabihin, naaalala niya pa po Oo. si Ganun Mama. yun, no? Tama, no? Naalala. At yun, tuloy nyo lang yun kasi yung music therapy din yan, no? Mga ganyan, music okay yan. For sure. Kasi napakabago pa lang, last year pa lang, August. Bago lang. Last year lang. Kanila pong Bago lang pala to guys, At talaga namang, guys, puputulin na natin yan talagang. Sobra to, alam mo, totoo lang. Naiyak ako sa, sa istorya ni Crystal. At ako, para sa akin guys, deserve niyang tulungan, no? Kasi talagang yung pinagdaanan ng kanyang pamilya, issue sa pamilya, nakakalungkot lang, no? Nag-resort sa ganung no? Sa ganung pagwawakas ng kanyang magulang. Ito guys, marami tayong matutunan dito. Totoo lang, marami tayong matutunan sa nangyari na to. At ako, sobrang na-inspired ako guys, no? Na-inspired ako dito sa vlog ni Papa Joms. At natuwa din ako bilang charity vlogger ni pagiging charity vlogger ni Papa Joms. Talagang grabe, ang galing mag-interview. At sana sa lahat ng mga guys, deserve naman siguro na ito 1 million views, no? Kasi talagang kung maaari lang guys, gawin natin, no? At i-marathon po natin itong upload ni Papa Joms. Kasi 100k na siya guys, para lalong lumakas, dumami pa ang sumuporta dito kay Papa Joms. At talaga namang sobra at nakakatuwa lang na talagang isipin na si Papa Joms ay talagang nag-stay sa Kalingap. At sa pag-stay niya sa Kalingap, talagang napaka-successful ni Papa Joms. At syempre, ni Carabels. Kung si Carabels, no, silang dalawa naman, successful sila guys. Talagang nakakatuwa lang bilang isang reactor, bilang ding followers and syempre fans ng Jomcar. Natutuwa ako sa achievement na narating nila Papa Joms. At ito, talagang ako nakikita ko guys, no, sabi ko nga, very professional, no, mabait, mahusay, business minded. At yung kung mag-isip si Papa Joms, very long term, no. Hindi niya iniisip na yung alam mo yun, kasi meron mga one day millionaire, no, gasta ng gasta, pero si Papa Joms mahusay sa pera guys. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Kung meron nasabi po o mali, correct nyo ako. At syempre shoutout po sa lahat ng mga Jomcar. Salamat po. At nakuha ko na yung 100k subscribers ko. Salamat po sa Jomcar. Hindi sinuportahan nyo po ako. Hindi ko ay maisa-isa, pero ako ay very thankful. At syempre kay Kuya Bal, Ate Ed at Kalinga Prab. Anyway guys, lagi nyo tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react kayo sa itsura, magkomento ay sa ganda. Basta lagi nyo tatandaan guys, no, tandaan nyo guys, always support and marathon ang upload
ni Papa Joms at ni Carabels. At syempre, ng buong Team Kalingap, Kuya Bal, Kalingap Rob, at Ate Edna. And to God be the glory, guys. Bye-bye po. Alright. Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, siguradong matindi. Kayo, Love Team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga basher, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa Love Teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita, may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashers, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love Team fans, minsan tumitili kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya natitingan. Opinion niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Bawat Love Team na di niya feel, nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher tuloy sa pangaasar. Sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid. Kahit may banta, di siya natitigatig. Alam niya sa totoo siya'y panalo. Kahit anong sigaw ng bashers, tuloy ang palo. Kaya Love Team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitivity, ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral. Di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, silang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok. Kahit anong hate, di siya matuturo. Bilang reaktor, solid di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di na alintana ang gulo. Kahit sa Love Team may sarili siyang opinion. Minsan galit, minsan naman passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react, yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, mag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita, parang bala ng baril. Bawat tunog ay umaalinaw mo kagos hanggang buto real. Sa mga bashers, ang daming pasarin, pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya napitinan. Opinyon niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Lamat ba? Si Marzano mananatili sa taas. Kahit bashers, di siya kayang mawash out ang lakas. Sa Love Team, ano sa drama ng